lang yung pagkakataon na nandito pa po Bishop. Dahil ito po yung malimit naming naririnig. Dahil tayo nga po ay nasa biyaya na. Nasa bagong tipan na. Ito po yung malimit kong naririnig o namin naririnig na yung patungkol pa sa pananampalataya. Sa paghingi ng tawad sa Panginoon. Na sa kasalukuyan daw po, sa panahon ngayon, hindi na tayo dapat humingi ng tawad sa Panginoon dahil tinapos na ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo yung ating mga kasalanan. Kaya yung kasalanan natin na minana at yung nagawa nating kasalanan halimbawa kahapon at yung ngayon at yung bukas ay kasama na po yun dun sa tinapos ni Kristo. Kaya package deal na. Kaya hindi na po natin dapat daw yun ihingi ng tawad. Dahil kung ihihingi natin yun ng tawad, ay under the law pa rin tayo. Yun po ang pagkasabi. Kumbaga nasa kautusan pa rin tayo. Yun po ang sabi nila. Kasi ako po, parang magpapagpapyan ako sa England. At ang isa pong issue, Bishop, ang sabi, marami daw mga bishop na, mga reverend na, mga pastor na hindi pa rin nauunawaan yung grace. Dahil nga po doon, may mga mananampalataya siguro, may mga member, yung mga bishop na yun, kung sino man iyon, na humihingi pa rin ng tawad sa Panginoon ngayon. Samantalang hindi na dapat humingi ng tawad. Yun po ang pagkasabi. Pasalamatan na daw lang. Pasalamatan na lang. Pinatamalang tawad. Sasabihin ko na sana, parang ikaw yun. Okay, gusto mo ipaglanan sa inyo, pinagkagatan niya. Siguro gusto kong ipaalam muna sa inyo na dito sa Pampanga, o doon sa Pampanga, ako ang pinakaunang nangaral ng Grace. 2007, nung sinimulan kong ipinangaral yan. Pero nung lumitaw itong mga Grace movements na ito, at nakita ko ng Pilipit yung pagkaunawa nila sa Grace, lumistansya ako sa kanila. Hindi na ako sumama. Kasi mali, ang major source ng katuruan ng Grace ay si Joseph Prince. At meron itong mga katuruan si Joseph Prince na may mga ilang malalaking bukas sa doktrina niya na hindi ako personally ay hindi ma-agree. Kung naaalala niyo si Eugene Puro, yung isinama namin dito ng 2022 yata yan. Siya po ay Norwegian kapag asawa ng Singaporean. At pag nasa Singapore siya, yung siya matintroduce sa Prince. Actually, hindi pumunta kami ng Singapore, hindi pare, umaten kami doon. Hindi ako matintroduce dahil kuminsila ko sa kanya. Amen. Kinikilala ko pa rin kasi na kahit ganun yung kapatid na yun, medyo nag-problema sa doktrina, na sumasamba pa rin talaga sa Panginoon ng tama. Amen. So, saan ang ugat yan? Doon sa Aklat ng Colosas, yung sinasabi doon na He forgave us all our sins. Pinatawad niya na ang lahat ng ating kasalanan. Doon kinuha ni Joseph Prince yan. All, doon sa salitang all. Ininterpret niya yung salitang all na your sins in the past and your sins at present and your sins that will be committed in the future. Isinama doon sa all. Pero yung interpretation na yun, ay kanyang interpretation, walang ganyang interpretasyon ng Biblia. Kahit saan tayo pumuntang talata sa Biblia, walang ganyang sinasabi. Sariling interpretasyon ni Joseph Prince yun, na ang ibig daw sabihin ng all doon ay yung kasalanan ginawa mo nung nakaraan, ang kasalanan ginawa mo ngayon, at ang kasalanan gagawin mo pa, kasama doon sa all. Kaya yung gagawin mo pa lang, pinatawad na. Nakapo ka natin. Kaya hindi na tayo kailangan humingi ng tawad. Kasi pinatawad na. Pero siya sa atin natin ng Biblia, walang tulirang talata na nagsasabi ng gano'n. Sa principle ng hermeneutics, labag yun. Labag yun. Ano na,
ang isang doktrinang gagawin mo ay hindi sinusuportahan ng kahit anong talata. Kasi ang isang katuruan na dapat natin paniniwalaan ay suportado ng maraming iba pang talata o yung sinasabing parallel passage sa Biblia. Kapag walang parallel passage yan, ang ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap na katuruan niya sapagkat mismo ang Biblia ay hindi niya sinusuportahan. Nakakawa ba natin? Or, isinama niya yung sa isang simple logic. Yung sasaingin mo bukas, pwede mo nang kainin ngayon. At hindi pa luto. Bakit hindi natin kainin yung sasaingin mo bukas? Hindi pa naman po luto. Wala pa eh, bukas mo pa lang sasaingin. Di bukas mo kakainin. Yung kasalanan mo bang gagawin bukas, ay kasalanan mo na ngayon. Kaya ibig sabihin, wala pang pwedeng ipatawa. Dahil wala ka pang kasalanan. Wala ka pa rin pwedeng inihin ng tao. Ako pa na yun. Pero pag nagawa mo, yan ay pwede nang ipatawad. Pero ang requirement ng Diyos sa kapatawaran ay dapat may pagsisisi. Walang tao pwedeng mapatawad kung hindi nagsisi sa kasalanan. Hindi na nga raw po dapat mag-hingi ng tawad dahil Nakatawa na. Oh. at tinapos na ni Kristo. Oh, tinapos na nga. Yung part niya ay yung responsibility natin. Gagawin nyo dalawa yan. May part si Jesus at tapos na talaga yun. Yung part ni Jesus. Pero ang tao ay may responsibilidad. At ang responsibilidad natin ay kilalanin na tayo yung mga kasalanan at humingi ng tawad sa Kanya upang tayo makatawad. Paulit-ulit na sinasabi ko sa Biblia, simula kay John the Baptist, ito ang tono ng salita ng dalawa. Pagbungad ng kanilang pangalan ay repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo. Bakit magsisi? Sapagkat walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Kahit may kapatawaran lang, ang papatawad lang. Diyos ko, hindi ka na magsisisi. Oh, parang ganito rin mo yan. Halimbawa, Paniwalaan na nga ng yung pinapos. bili ako ng napakasarap na cake. At sasabihin ko kay Pastor Ryan, Pastor Ryan, para sa ito, kainin mo. So, pero tinignan lang ni Pastor Ryan, hindi kinain. Ano bang nangyari? Natanggap niya ba? At na-enjoy niya? At nakain niya?